Hello, kalumad! Good evening sa lahat. I-flex ko lang yung mga bagay na nagbibigay saya sa akin, nagbibigay saya sa pamilya ko. Dati mga kalumad, pinangarap ko lang na magkaroon ng ganyan, pinangarap lang ng pamilya ko na magkaroon sila ng ganyan. Dati kasi mga kalumad na yung mga kapitbahay namin na nagkaroon ng mga balikbayan box, 'di ba? Nakakainggit. Hindi natin 'yan masabing hindi tayo naiinggit. 'Di ba? Nakaka-inspired. Sinasabi natin na sana all ganito ganyan. Hindi makikita ng parents natin na ganyan yung sitwasyon nila. Di syempre ako nung time na yun bata pa ako, hindi pa ako pwedeng mag-abroad. Kaya hanggang tingin-tingin na lang. 'Di ba? Sobrang sakit sa dibdib na makikita mo yung mga pamilya mo, mga mahal mo sa buhay na nakisilip sa kapitbahay mo na may balikbayan box na kahit hindi man nila sasabihin na ganito ganyan, pero sa isip at puso mo parang naaawa ka ganun. Tapos nung nagtungtong ako ng 22 mga kalumad, nag-decide ako na mag-abroad. Doon ko na hinintay yung pagiging 23 ko sa Maynila. Nung tumungtong na ako ng 23, tama-tama, nag-flight na ako pa Saudi. 3 years ako sa Saudi mga kalumad, pero ni isang balikbayan box wala akong naipadala sa kanila. 'Di ba? Grabe yung sakripisyo ko doon dati sa Saudi mga kalumad. Muntik na ako doon maghahasa, muntik na ako doon makidnap. Yun mga kalumad. Ang hirap lang bilang isang OFW. Kung mahina tayo, talo tayo. Kailangan kasi na maging matapang, matatag at matyaga, lalong-lalo na dapat may Panginoon tayo sa buhay natin. Kasi hindi natin magagawa yung ganitong mga bagay kung walang Diyos sa buhay natin, di ba mga kalumad? Sa akin, simpleng bagay lang yan, pero sa pamilya ko, sobrang saya na nila. Hindi ko ma-drawing or hindi ko yung kasiyahan nila mga kalumad. Kaya sabi ko sa sarili ko na na kaya kong ibigay sa kanila yung kasiyahan na kahit simple, ang importante totoo yung kasiyahan or na-appreciate nila yung ginagawa kong paghihirap dito sa ibang bansa. Bilang isang OFW, bilang isang single mom, gagawin natin ang lahat para sa ikakasaya ng pamilya natin. Mahal man yan o mura. Ang importante galing sa puso natin. 'Di ba mga kalumad? Balik tayo doon sa Saudi. Doon ako sa Saudi dati, nagtrabaho. 3 years ako doon. Muntik na akong na-rape at saka muntik na akong kinidnap. Dami kong struggles doon mga kalumad, pero lumalaban ako. Tapos nung umuwi ako ng Pilipinas, 15 days lang ako sa Davao. Tapos bumalik ako ng Maynila. Dami kong mga narinig na mga issue. Babalik daw ako ng Maynila kasi may asawa daw ako doon, may kabit daw ako. Daming mga kalumad, daming mga issue. Gusto ko sana magpahinga kasi nakakapagod yung ko sa Saudi dati, yung mga napagdaanan ko. Diba gusto ko magpahinga pero hindi ko makayanan yung mga chismis ng mga kapitbahay, yung mga nila sa akin. Kaya siya daw babalik ako ng Maynila kasi daw may jowa daw ako. Hindi nila inisip na kaya ako bumalik ng Maynila kasi pinag-anuhan ako ng ex ko na kung hindi daw ako babalik sa kanya, mas mabuti daw mawala na ako. Yun. Tapos nung bumalik ako sa Maynila mga kalumad, hindi ko sinayang yung panahon ko. Nag-apply ako bilang cashier sa isang mall. Natanggap ako mga kalumad. Kasamaang palad, tinawagan ako ng agency na papuntang Bahrain. Yung sahod ko sa pagiging cashier, hindi ko nakuha. No? Pero okay lang, wala namang problema sa akin kasi pera lang yun. Importante, tinawagan ako ng agency, tapos yun, mga isang buwan, 2 buwan na ako sa agency na nakalipat na ako. Ito, natupad ko na yung pangarap ko na magkaroon ng balikbayan box. At ngayon, yan na, kinuha na nila. Sobrang saya ko na kahit papano magiging masaya yung pamilya ko mga kalumad.
Sa ano lang, Ilang buwan, sir, bago makarating? kapwa ko OFW, sipag at tiyaga lang. Dasal sa Panginoon kasi wala namang imposible 3 months. at walang mawawala sa atin mga kalumad. Basta magpakatatag lang para sa Medyo ano yung pamilya. sapuitan Kung niya may eh. problema, ipagdarasal na lang natin sa Panginoon kasi wala namang imposible sa Kanya mga kalumad, diba? Bilang isang single mom, gagawin ko ang lahat na ikakasaya ng mga anak ko. Magkano po yung bayad? Sana nga Yes po. na maging masaya sila sa 36 ipapadala ko. First time tong mangyari sa buhay nila at masaya ako na napasaya ko sila. Ba mga kalumad? Yan lang naman yung importante sa atin na mapasaya natin yung mga mahal natin sa buhay. Yung kahit ano, basta iwan ko mga kalumad, hindi ko ma-explain yung kasiyahan ko. Masaya na din ako na masaya yung pamilya ko. Yun lang naman importante sa akin mga kalumad. Ngayon, 1 taon mahigit na ako dito sa Bahrain at ilang buwan na lang matatapos na din ako. Awa ng Diyos. Sabayan ng pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa mga mahal sa buhay at lalong-lalo na pagmamahal sa Diyos kasi lagi nandyan yung Panginoon para sa atin. Hindi natin maiwasan yung depression, basta tiwala, tiyaga at sipag. Ano lang, dasal lang palagi kasi wala namang imposible sa Panginoon mga kalumad. Diba? Basta masaya ako. Kaya yun, palis na yung cargo natin, palis na yung balikbayan box natin. Kaya ayaw, mama, papa, mga anak, magiging masaya kayo. And yun lang mga kalumad. Thank you for everything, Char. Thank you sa employer kong mabait, sa mga kasamahan kong mababait. Pero sa employer kong mabait, sobra supportive, 'di ba? Kasi lang kailangan din natin maghanap ng mas malaki-laki yung sahod para din naman matustusan natin yung pangangailangan ng mga anak natin. Hindi naman habang buhay katulong tayo, 'di ba? Kaya kung ano yung plano ng Diyos sa buhay ko, yun ay susundin ko. Diba mga kalumad? Kung dito lang talaga ako, kung hanggang dito lang talaga ako sa pagiging katulong, wala akong magagawa. Pero Diyos na ang bahala sa lahat. Kasi naniniwala akong walang imposible sa Kanya. Masipag at tiyaga, maawain, matulungin, mapagmahal sa mahal, mapagmahal. Diba? Walang imposible mga kalumad. Ibibigay yan ng Diyos. Basta hilingin mo lang. Yan lang mga kalumad. Bye-bye. Okay na?
Salamat din sa inyo.